Alright guys, welcome dito sa ating final chapter ng ating Revit 2026. We have chapter 15, Rendering and Creating Walkthroughs. So yung nakikita nyo guys sa screen, ito yung ating goal for this chapter. Makapag-create ng photorealistic image using Revit 2026 or 2027. At hahatiin natin sa dalawang part itong chapter 15 at medyo mahaba yung mga topics na i-discuss natin dito. At dito sa chapter 1 or sa part 1, is i-discuss natin yung materials and textures followed by the lighting or yung natural source of light natin, yung sun settings, and then yung ating render tool or rendering settings, and finally yung entourages natin. Okay? So, ang goal natin, tulad nung nakikita nyo sa screen, is makapag-create tayo ng ganitong image. If not exactly ganito, medyo malapit naman dyan. Okay? So, i-close ko lang tong rendering dialog box. And then, nakikita nyo dito sa aking screen, na-save ko na to before as chapter 15 and i-close ko to. At itong naka-open na to guys ay ito yung chapter 14 and then isa-save as natin to as chapter 15. So I'll go to File, Save As, Project, and then dito na lang natin i-save sa desktop, chapter 15. And then hit save. Okay. So dito sa may 3D model natin or before sa chapter 14 nakapag-create na tayo ng 3D views natin na gagamitin natin dito sa rendering or sa chapter 15. Now, unahin natin dito guys is paanong a-applyan ng mga materials or texture itong napili nating 3D views. Meron tayong dalawang paraan. Yung pinaka mabilis or pinaka simple is by using the paint tool na makikita natin dito sa view. Modify pala. Modify, and then ito siya, paint tool. So meron ding remove paint kung tatanggalin natin yung texture or kung maglalagay tayo ng texture or materials. So ito yung pinakamabilis. At pagka kinlik ko to, magdi-display yung materials browser at pwede na kayo mag-select ng materials mula dyan sa mga list na nakikita nyo sa screen, and then i-apply natin dito sa mga surfaces dito sa ating 3D model. So, let's say for example, para mas makita nyo maigi is lagyan natin ng texture or materials itong bubong. So, halimbawa, mamimili ako dito sa listahan. So, we have for example, itong roofing tile is i-click ko. And then, ang sabi dito sa lower left corner is click on face or region to change its material. So i-click natin dito sa face na to. Ayan. So napansin nyo, nagbago yung kulay. So i-click ko muna tong done. Nagbago yung kulay niya, hindi na siya kulay green kanina. Now if I go to view control bar and dito sa ating visual style selector, we have realistic view. I-set natin sa realistic para makita natin yung effect ng paint tool. So ayun siya. So ayan yung paint tool. And kapag binalik naman natin sa shaded, so ayan yung magiging appearance niya. Now, kung gusto nyong gamitin yung paint tool, ako kasi ginagamit ko lang siya sa mga surfaces na na-mist when using materials or yung pag i-apply natin yung materials dun sa
type level modification ng isang element or isang object dito sa Revit. So pag may mga na-miss na part, doon ko lang ginagamit yung paint tool. So hindi ko siya ginagamit ng kumbaga large scale application. So mga smaller or small scale application lang. Ang ginagamit ko talaga is itong materials browser na makikita natin dito sa manage tab. Ito. So we have the button dito sa may kaliwa, upper left, materials browser yan. And then i-undo ko ito. So click ko tong paint, undo, para bumalik dun sa dati. And then ang gagamitin ko dyan is itong materials browser. So punta na tayo dito sa materials browser, i-click ko. And here we have parts ng materials browser. Unahin natin dito sa taas, we have the search bar. Pwede kayo mag-search ng materials dito. Halimbawa, roof, tulad nung ginawa natin kanina. Roof. So, pagka-type nyo ng roof, may mga magdi-display dyan na corresponding dun sa roofing materials. And then, pagka okay na yung search ninyo, pwede nyong i-click itong X mark dito. And then, pagka i-apply nyo halimbawa dun sa type properties ng isang element is isa-select nyo lang yung nasa list, halimbawa default roof, isa-select nyo and then click nyo lang itong okay dito or apply. So let's say for example, mag-a-apply tayo ng iba't ibang materials mula sa bubong hanggang pababa dun sa ating flooring. So ganun yung gagawin nating application mamaya. Now, itong part ng mga nakikita nyo dito sa may materials browser, we have the project materials na magiging available dun sa project natin. Ito, sa may bandang taas. And then we have the library. Ito. We have the AEC materials or corresponding to Autodesk library. So, i-click ko muna yung X mark dito. Ayan, AEC materials. And then, categorize siya according to type of materials na pwede nating magamit doon sa project natin. So, mula ceiling, ceramic, concrete, hanggang sa wood. Now, tuturuan ko din kayong gumawa ng custom library. Kasi may nagawa na ako dito. Kung nakikita nyo sa aking screen, we have the residential render materials na library. At meron akong mga iba't ibang categories din dito. We have the walls for interior and exterior, floors, roofing, stone cladding, wood finishes, glass, metals, concrete, fabric and furniture, and then special effects. So yan ay ginawa ko before para nang sa ganon ma-share ko din sa inyo kung paano gumawa ng custom library. Para dito na lang kayo pupunta kung halimbawa may another project kayo ng residential. So pwede nyo gamitin tong library na to and then pwede nyo ding i-modify, bawasan or dagdagan in the future. And then ang i-click nyo dito kung gagawa kayo ng library is itong nasa bandang baba. We have create new library or kung gusto nyong mag-open ng existing library, halimbawa meron kayong company standards na library, pwede nyong gamitin to, open existing library. Okay? And then yung next button dun sa ating library is the create new material naman. So create new material, duplicate material and assets, and duplicate using shared assets. At meron din yan sa bawat material dito sa taas. Kapag ni-right click nyo, halimbawa, itong aluminum, kapag ni-right click nyo, pwede nyong i-duplicate. So, one of the best practices dito sa Revit is the duplication. Para nang sa ganun, ma-preserve natin yung original settings ng mga family natin or families, mga types ng families, at saka itong mga materials dito.
Tapos, pwede din kayong sa halimbawa, after you duplicate, pwede din kayong rename according to usage ng materials na yon. And pwede nyo rin siyang i-add dun sa inyong favorites or existing library. Ayan, tulad yung nakikita nyo sa screen. Okay? So, dito sa may bandang kanan, we have the series of tabs. Bawat material merong respective series of tabs na naka-associate doon. So, halimbawa, itong aluminum, meron siyang 5 tabs dito. We have identity. So, dyan yung makikita yung mga descriptive information, product information, etc. And then, sa graphics, dyan yung makikita yung mga appearances or yung mga settings dun sa kung paano nagdi-display yung materials kapag nasa plan view, section view, and then kung ano yung mga kulay na magdi-display kapag nasa iba't ibang level of detail. Halimbawa sa coarse, sa medium, and then sa fine level of detail. And then dito sa pangatlo, appearance, ito yung magiging appearance niya for example sa realistic or sa rendered scene. So dito nyo pwedeng i-modify or i-edit. At itong dalawa na to, graphics and appearance, ito yung mostly gagamitin natin dito sa chapter 15. So dito tayo magmo-modify or dito tayo mag-experiment or mag-explore ng mga settings when it comes to rendering graphics and appearance. And then itong physical, more on sa mga sa mga structural characteristic ng materials. And then sa thermal, ito naman yung sa mechanical characteristic ng materials natin. So, hindi muna natin poproblemahin itong physical at saka thermal tabs. Dito lang tayo sa graphics and then appearance. Okay? And then, ano pa ba? Meron tayong different option on how will you display your materials. Ayan, pwede kayong mag-thumbnail view, pwede kayong mag-list, pwede kayong mag-sort by name or material color, and then yung thumbnail size, pwede nyo iset din, etc. So, ganun din dito sa may libraries natin. Ayan. So, feel free to explore yung mga possible appearances and then also itong display. So, kung gusto nyo ganyan or kaya ganito, i-click nyo lang tong icon na to. Pagka medyo maliit yung dialog box ninyo ng material browser, pwede nyo namang i-enlarge yan tulad ng nakikita nyo sa screen. Okay, mas malaki, mas mainam. Or kung meron kayong second screen, pwede nyo ilagay doon. Okay? So, I'll close this and start na tayong mag-add ng materials dun sa ating mga elements dito sa 3D model natin. So, umpisahan natin dun sa bubong. Since pare-pares naman yata tayong gamit ng bubong dito. So, if I go to 3D view, ayan, so ito yung bubong natin. If I click, and then right click, select all instances visible in view. So, kung mapapansin nyo, tatlo yung bubong na pinagagamitan nitong Basic Roof Generic 125mm. So, ang gagawin ko is, I'll click Edit Type, and then Duplicate, since hindi tayo ata nakapag-duplicate, or kung meron man kayong duplicate, halimbawa, mas manipis, itong Generic 100mm, so, pwede nyong i-select or ilipat doon. So, ayan, generic 100mm. And then, pwede na kayo mag-edit type. Save na tayo dito sa modification. Para baguhin yung materials, is i-click natin itong edit beside the structure or under construction section. Ito, edit. And then dito sa may structure, under material column,
Diyan na tayo magse-set ng materials natin. So, click dito. Click nyo lang tong by category and then may makikita kayong ellipsis button na maliit. So, i-click nyo lang yon. And then, tsaka kayo dadalhin dito sa materials browser na na-discuss natin kanina. So, dito sa may ginawa ko, I have the custom materials, lahat ng naka all caps, custom materials yan. So, madali ko siyang i-identify kasi capital letter lahat. So, lahat ng hindi capital letter, yun yung default materials natin or upon installation ng Revit. So, let's say for example, pwede kayo mamili dito sa predefined. Halimbawa, default roof. Hanapin natin, baka mayroong default roof dito. Ito, default roof. Ang suggestion ko is always duplicate. Ayan. So, duplicate materials and assets. Ayan. So, ayan. Halimbawa lang gagamit kayo ng materials na galing dito sa may library. So, always duplicate at yun yung isa sa mga best practices dito sa Revit. Now, upon duplication is pwede na kayong mag-rename or mag-type ng pangalan ng materials ninyo. Be descriptive or be specific kung saan nyo gagamitin. So, let's say for example, custom roof. Pwede nyo ring ilagay dyan yung materials na gagamitin nyo. Halimbawa, metal or mga asphalt shingles. Mga ganon. Halimbawa, custom roof, asphalt, shingles. Ayan. And then press enter. Tapos, selected yan. Punta tayo dito sa bandang kanan. Kung mapapansin nyo, meron lang 3 tabs para dun sa default roof. Ngayon, tingnan natin itong nasa ilalim ng tabs. Ang ibig sabihin nito is merong 18 instances na may gamit itong default roof na to. Yung kanina, default roof. Ito yung pang 18 na yan. So, yan. Merong 18 instances. Ngayon, kung gusto mo maging mawala ito, yung generic na 18 na yan, is pwede kang mag-click dito ng replace this asset. Kasi ang term dito sa materials ay asset. Ito, replace this asset or pwedeng duplicate this asset. So ako, ang madalas kong ginagamit is ito, replace this asset. Kasi, pagka yung generic na yan is nabago, or let's say for example, nabago dun sa ibang materials, parang yung natitirang 17 or lahat sila maapektuhan. So parang ganun yun. Pagka nagbago ka sa isa, maapektuhan yung iba pa na gumagamit ng generic roof na yon. So to be safe, i-replace natin. And then another browser ang magdi-display dito, which is the asset browser or yung listahan ng mga materials na gagamitin. At pwede kayong mag-umpisang maghanap dito sa Autodesk Physical Assets. Ito. Hanapin nyo lang yung category ng roof. Ito, roofing. Ayan. So, pwede kayong mag-select dyan sa mga nakikita nyo. So, shake, hand split, or shingle composition gray. Or kung ayaw nyo ng dalawa na yan, pwede kayong mag-check dito sa appearance library. And roofing. So, ayan, mas maraming choices, di ba? So, mamili na kayo between those na naka-enlist dyan sa roofing category. So, let's say for example, itong Spanish tile brown. Ayan, Spanish tile brown. So, click nyo lang to. Replace or replaces the current asset in the editor with this asset. So, click. And then, close. So, ayun na, napalitan na. Ngayon, makikita nyo rin dito, ayun, custom roof asphalt shingles. And then, kita nyo, ayun, napalitan na siya ng 1. So, ikaw lang ang may gamit niyan. Ayan. Okay?
And sometimes, meron pang isa dito, ganun din. Parang ganun din yung ibig sabihin nun. Pagka may mga numbers dyan, 1, 2, or 3, may iba pang materials dito na gumagamit ng ganitong asset. So, medyo mag-iingat tayo sa mga ganun. Kasi pagka may binago tayo dito, halimbawa, binago natin itong glossiness, itong mga checkboxes dito, maapektuhan din yung ibang materials na gumagamit ng ganitong asset. Okay? And then, I'll leave it to you to change the settings dito or yung mga checkboxes. Halimbawa, tingnan natin itong bump. Pwede nyo i-modify yung amount, pwede nyo i-modify itong glossiness, etc. And then, pwede nyo i-expand yung mga banda rito sa may information. And then, pwede nyo i-click itong image mismo. Pagka kinlik nyo to, magdi-display naman tong texture editor. Pwede din kayo mag-change ng mga settings dyan. So, halimbawa, yung sample size, pwede nyo paliitin, pwede nyo palakihin. O kaya, pwede nyo baguhin yung manner of repeating kung horizontal or vertical lang or both. Ayan, i-set nyo lang sa none yung isa. Ayan. So, ala akong babaguhin dito. And, I'll click done. Tapos, dito naman sa bump, wala din akong babaguhin. Ganun din yan. Pagka nag-click kayo ng image, magdi-display yung texture editor. Pag yung mismong file name naman yung kinlik nyo, ito, is may chance kayong baguhin yung image na yon mula dito sa may predefined na maths folder ni Revit. Ito. So, ito yung kanyang path. Ayan. So, may chance kayong baguhin or ibahin yung mga image na nakikita nyo dyan. So, I'll click cancel. Hindi ko muna siya babaguhin. And then, pwede na tayong pumunta dito sa graphics. And wag natin kalimutan, si roof kasi, nagdi-display siya as color green. Ayan, kung mapapansin natin. Ay, hindi ko na pala makikita. So, kung napansin nyo naman kanina, dito na lang. Ayan. Kung napansin nyo naman dito, laging green yung dinidisplay niya. Kung ayaw nyo ng green, pwede nyo i-check itong use render appearance. Ayan. So, titingnan niya yung pinakamalapit na kulay na kaparehas nitong asset na napili natin. So, ayan. Medyo ganito yung kulay niya kung i-convert sa RGB colors. Ito. Okay? So, yun yung i-adapt ni use render appearance na checkbox. Okay? And then dito, wala naman siya nakaset na surface pattern or cut pattern pagka naka plan view or cross section. So, pwede na natin i-click itong apply. And then, okay. And then, mapapansin nyo, custom roof asphalt na yung material ng ating generic 100mm na roof. And then, click OK. And then, isa pang OK. And then, i-deselect natin. Ayan. So, mapapansin nyo, ganyan. So, from color green, naging brownish na yung kulay niya. And then, pagbalik natin dito sa exterior perspective, ayun. So, kulay brown na siya. Pati ito. Now, if you change the visual style to realistic, meron na kayong idea kung paano magiging itsura niya in, tawag dito, in rendered scene. Ayan. Okay? So, meron pang naapektuhan na roof dun sa ating project. We have the ledge, ito. So, kung mapapansin nyo, ito nga pala yung ginamitan din natin ng 100mm na default roof. So, yung ledges natin, ito. So, no problem. I-click na lang natin to and then edit type natin. Tapos, duplicate. Tapos, lagyan na lang natin dito ng ledge para ibukod natin. Ayan.
So, ibang materials kasi ilalagay natin dyan eh. So, click OK. And then, eto. Tapos, select or right click, select all instances visible in view. I-shift deselect lang natin tong tatlo. Hold shift, click. Hold shift, click. And then hold shift, click. So, selected na yung mga i-orbit ko lang ha. Selected na yung ibang ledges natin. And then, dito sa may type selector, piliin natin to, ledge. And then, baguhin na rin natin yung materials. So, click the edit type, structure, and then instead of asphalt, dito na tayo mamili dun sa mga ginawa ko. Okay, so we have the material. So, nilagyan ko siya ng prefix na matte para magkakatabi sila. Ito. So, material. Ang ginawa ko lang pala dito is dalawa para sa roofing. Itong may RFG. So, roofing, mamaya, ito yung i-apply natin. Asphalt, bali tatlo ito. Material roofing, asphalt, shingle, clay tile, at saka metal roofing. So, maghahanap tayo ng appropriate dun sa ating ledge. Concrete. So, ito na lang siguro ano. Ito, sa wall kasi ito eh. Itong stucco beige. So, sa exterior wall natin yan. Sa surface ng exterior wall. So, pwede kong i-apply ito. Stucco beige. O kaya itong dark accent. So, ito na lang siguro. Stucco beige. And then, click OK. Tapos, click OK. Click OK. And then, click modify. And then, mapapansin nyo, ayan. So, nabago na yung mga kulay niya. Ngayon, meron kayong pattern na nakikita. At kung gusto nyo matanggal yon, kahit naka-hidden line visual style siya, ayan, visible pa rin. Kung gusto nyo matanggal yon, balik ako sa conceptual or shaded. Click nyo lang yung isang ledge and then edit type. Tapos ayan. Ito yung nagko-control doon. Ito yung foreground. So pwede nyong iset yan sa none. Click OK. Then click OK. Click OK ulit. Click OK. And then ayun, mawawala na siya. Hindi na siya magdi-display. So okay na tayo dito sa bubong at saka sa mga ledges natin. Puntahan naman natin itong gutter at saka itong fascia board. So select nyo itong gutter. Ayan, gutter. At unfortunately, isa lang ang meron tayo, ano? So click edit type. And then duplicate na lang natin. So pwedeng gutter 2, pero ang itatype ko dyan ay gutter 150 by 150. 150 by 150 mm. So, yung kasi yung gamit ko eh. So, click OK. Ito na yon, 150 by 150 mm. By default, ang nakalagay sa inyo is itong 125 by 125. Okay, so balik natin dito sa gutter na to. And then, iset natin or balik natin ng 125 by 125. So, click OK. Or palitan na pala natin ito. So, click OK. And then, yung mga ibang gutter is na-reduce ng 125 by 125. So, no worries. Click natin itong gutter na yun yung gamit, yung original. And then, right-click. Select all instances visible in view. Namali pala ako ng click. So, ulitin ko. Gutter. Right-click. Select all instances visible in view. So, ayan siya.
And then, palitan natin ng gutter 150 by 150 mm. So, ayun. So, bumalik na siya sa dati. Ngayon, select natin itong gutter na to. And then, edit type. Let's have the material. Ayan, naka-by category siya. So, click lang natin dito. And then, click natin yung ellipsis button. At ang ginamit ko yata dito, if I'm not mistaken, is aluminum. So, meron akong ginawa dito. Ito, aluminum frame. Ayan, material metal, aluminum frame. Pwede namang gamitin kahit saan yan. Basta alam nyo kung ano yung asset na inilagay nyo. So, aluminum frame. Pwede sa bintana, pwede sa pinto, pwede sa gutter. Ayan. So, click OK. Click OK. And then, deselect. Ayan. Kung napansin nyo, hindi na siya kulay green. Ayan. Okay. So, okay na tayo sa gutter. Dito naman tayo sa fascia board. So, select natin itong fascia board, isa. And meron lang ulit tayong isang type. So, click edit type, mag-duplicate tayo. So, let's say fascia 19 by 286. Yan yata yung pinakamalaki doon sa mga types ng fascia board. So, 19 by 286, click OK. At isa-select na natin ito. Ayun, 286. Ayan, 286. And then, click OK. Ayan, so lumaki siya, yung fascia board natin. Tapos, balik naman tayo dito sa iba pa. Ito. So, fascia. And right-click. Select all instances visible in view. Ayan. And then, type selector, fascia 19 by 286, pakiselect. Ayan. So, kung mapapansin nyo, medyo lumaki yung kanyang height because nabago na yung ating type ng fascia board. And then, mag-select lang kayo ng isang fascia board. Select one, and then edit type. And then dun sa material, naka by category din by default. So click nyo lang tong ellipsis button, and then mamimili kayo dito sa may wood. Ito. So meron akong ginawang tatlo dito. Ang pinili ko yata is itong material wood thick slats. Ito. Material wood thick slats, and then click OK. Tapos click OK, and then deselect. Ayan. So okay na tayo sa fascia board. Ngayon punta naman tayo dito sa walls natin sa taas. Ito. So iibahin ko yung parang pinaka paint or finish nitong second floor natin dun sa ground floor. So, select ko yung isang wall dito. So, naka-basic wall generic tayo na 150 mm. So, custom wall natin yan. So, edit type. And then, click natin tong edit. And then, maglagay tayo dun sa bandang exterior side na isang layer. So, mag-insert tayo. Ito. Wag nating pwede na natin palang lagyan ng thickness. Mga, let's say, ano ba yung karaniwang thickness ng palitada natin? So, we have, makapal na ba yung 25 millimeters or 1 inch? Sige, let's say, yun yung ating palitada. So, dito sa may material column, click natin to. And then, dun tayo sa material EXT. Ito. So, andyan na yung stucco beige at saka yung stucco dark accent. So, itong beige, ito yung i-apply ko dun sa second floor. And then, check natin itong mga graphics and appearance. Okay. So, wala tayong magiging problema dito. And then, click OK.
And then, so kahit hindi nyo na baguhin tong sa gitna, itong pinaka thickness or yung pinaka thickness ng wall. Kung magre-render kayo sa interior, mag-a-add pa kayo ng isa dito sa baba. So itong structure na 150 dapat nakagitna yan. Tapos pwede kayo lagay nyo lang to ng finish 1 at ito ay finish 2. So dito sa finish 2, pagka magre-render kayo ng interior scene, lalagyan nyo ng materials dito. Ayan. So ayan, 25 din. So press tab. So okay na. So click OK. For the meantime, ito munang exterior side kasi yun yung ating gagawa ng perspective eh. So click OK. And then click OK. So lahat ng wall na may gamit ng ano tawag dito? Lahat ng wall na may gamit ng generic 150mm maapektuhan. So, sir, bakit hindi siya nagkulay ganito, beige? Now, ang first assumption doon is baka baliktad yung ginawa niyong wall tulad nung nangyari sa akin ngayon. So, ang gagawin ko lang is punta ako dito sa ground floor plan or second floor plan pala, sorry. Second floor plan. At ito yung in-applyan natin, di ba? So, pwede nating sabihin na i-hover natin dito and then press tab to select all the walls. Yan. And then press spacebar. Yan. So, then click lang natin yung OK. So, kung babalik tayo sa may 3D, so, ayan. Yan yung kulay. Kaya lang, nagka-problema tayo dun sa parang justification ng wall. So, ang gagawin ko lang dyan is, balik ako dito sa second floor. I-align ko lang yan dito sa mga grid lines natin. So, walang problema dun. Click Modify, Align. So, align natin dito. Ito. Tapos, ito. Doon. Tapos, dito sa may bandang likod. Make sure ang may isa-select nyo ay wall. Ito. So, ito. And then, click Modify. Check natin sa 3D. So, ayan. Naka-align na siya. And then, ito. May konting problem tayo dito kasi hindi natin ito na-cut. So, ang gagawin natin dito is pupunta tayo sa ground floor plan. Ito. Ima-match natin yung 150mm sweep reveal dito sa maiksing part na to. After we split. To, gamitan natin ng split element. So, split natin yan. Let's say, pasobrahan natin ng konti. Ayun. Split. So, click OK lang. Then, modify. Ngayon, click trim extend to corner. Ito. Tsaka ito. And then, modify. Ito ngayon, baguhin natin into generic 150mm sweep reveal. So, ayan siya. Tapos ito, connect natin dito. So, ayan. And, may konting alignment issue lang. So, ang gawin na lang natin, ito, i-align natin dito. So, click Align. So, ayan. So, wala na tayong problema. Pagbalik natin sa 3D, ayan. Medyo naayos na, ayan.
Ngayon, okay na tayo dito sa second floor wall. Ayan. Punta naman tayo dito sa may ground floor. Ito, ground floor. Tapos, itong isang wall natin, naka-generic 150 mm sweep reveal. So, edit type, edit, structure. Tapos, ganun din, mag-add tayo ng isang layer sa exterior side. Lagyan natin ng thickness. And thickness. And then materials. At ang pipiliin ko ay itong material exterior stucco dark accent. Ayan. So, at ang gagawin ko dito, medyo gagawin ko pa siyang dark. Lalagyan ko siya ng tint. Ayan. Tapos, yung graphics niya, I'll make sure na naka-check yung use render appearance. Ito. Then, click apply. Click OK. Tapos, mag-a-add uli ako ng isa pang layer para sa kung sakali magre-render tayo ng interior. Ito. 25. Press tab. So, click OK. O, bago ko i-click yung OK, tingnan natin yung preview dito. So, section view. Ayan. At, meron nga pala tayong, ito to. Meron nga pala tayong sweep. So, tingnan natin yung sa may sweep. Ito. Yung sweep natin, ito siya. Huwag natin kakalimutan na lagyan ng material. Ito. So, yung sweep natin, ang ilalagay ko doon ay yung cladding, stone cladding natin. Ito. So, material stone. Meron akong ginawang dalawa. So, ito na lang ledge stone dark. Ayan. So, ito yung kanyang appearance. Tingnan nyo na lang kung ano yung mga appearances or settings na pwede nating i-adapt dito sa graphics and appearance tab. So, click OK. And then, click OK dito. O, bago pala tayo mag-click OK dito, medyo i-asog natin tong sweep natin papaloob dun sa ating wall. So, lagyan natin ng offset na negative 25 siguro. So, click apply. O, yan, medyo pumasok na siya. Ayan. So, click OK. And then, click OK. At hintayin lang natin yung iba pang dialog box and then click OK. So, meron na tayong nabago dito. If we look into 3D, so ayun na siya. Ayan. Now, if you want, pwede rin nating tanggalin yung pattern niya. Ito. Ganun din. Pwede natin i-click to. Edit type. Edit. Tapos, itong stucco dark accent. Punta tayo dito sa graphics. Click natin to. Set natin sa none. And then, click OK. Then, click OK. OK. And then, OK. So, ayan. Wala na siyang pattern. Now, if you will notice, medyo hindi naka-align itong second floor natin dito sa ground floor. So, tingnan natin itong second floor plan. At tingnan natin yung kanyang range base level, ground floor. So, ayan nga, hindi siya naka-align dito. Ayan o. So, ang gagawin ko na lang is i-align ko tong ito. Oops. So, click cancel. Check natin kung may mga maapektuhan ba.
Click modify, align. So, detach na lang natin siguro. Touch targets. Click modify, 3D. So, ayun. Ayan, pantay na. Okay, and then tingnan natin dito sa exterior perspective natin kung ano yun yung appearance. So, ayan na, naka-realistic pala tayo, no? So, para medyo mabilis yung ating transition or navigation, hindi ako nagwo-work dun sa realistic. So, dito ako madalas sa shaded or consistent colors. So, ayan. Okay, ang susunod natin dito is etong mga bintana siguro or pinto. At unahin natin tong pinto. Ayan. Yung bintana parang okay na yun eh. Nung nakita ko yung render realistic view kanina. Parang okay na yung bintana. Ayun. So gusto natin sa bintana may white accent. Okay, balik ako sa shaded view. Tapos and then select natin tong pinto. Edit type. Tapos if you want, pwede nyo i-duplicate yan. Duplicate, gawin na lang natin ito na number 2. All caps ko na lang yung sukat. Yan. Tapos number 2. Click OK. Tapos, ang babaguhin nyo dito, yung itong materials and finishes na nakikita nyo. By default kasi nakalagay dyan cherry. So, aside from door handle, okay na yung aluminum doon. Etong panel, gagawin nating matingkad yan na material, wood. Meron akong ginawang wood dito. Ito, wood walnut. Although may nakalagay siyang cabinet, pwede nyo ring i-apply yan sa ibang element na yari sa wood. Walang kaso doon. So, ayan, yung appearance. Ayan, click OK. Tapos, itong frame at saka trim, pagpaparehasin ko na, gagawin ko siyang ano ba yung light color dito? So, ito, aluminum frame. Ayan. Or pwede kayong gumamit ng ibang materials. So, for this project, gagamit ako ng aluminum frame. So, click OK. Then, ganon din. Metal. Yan, aluminum frame. Click OK. And then, click isa pang OK. And then, ayun. So, naka-white na siya. And then, pwede nating i-apply ito, yung settings na to dito sa ibang pinto. Select nyo yung door. Edit type. Duplicate. Gawin ko na lang all caps. Okay, ayun. Naka-cherry lahat ng pinto eh. So, umpisa natin sa panel. Click OK. Then, walnut. Ay, naan pala tayo dito, no? Aluminum frame. So, last. Aluminum frame. Click OK. Then OK. So, ayun. And then, itong huling pinto. Pwede nating sabihin na ito. Or kung gusto nyong i-retain yung 600, pwede kayong gumamit ng
or mag-duplicate. So ako lalagay ko na lang ng 700. So para ayun, nabago na siya. Okay, so okay na tayo dun sa wall, sa doors. Tapos dito naman tayo sa flooring, itong garage. Tingnan natin yung flooring ng garage. Ito. Or itong ramp muna, ito, ramp. So, ramp garage. Ayan, custom natin yan kasi naka all caps eh. So, pwede na tayong mag-add ng materials dyan. At ang ilalagay ko dito ay material, concrete, driveway. Ayan, driveway. So, click OK. Click OK. So, ayun, damay din to. Itong sa may entrance door natin. Now, itong flooring ko sa may garage, if I'm not mistaken, iisa lang sa lahat ng area dun sa bahay. So, ang gagawin ko, i-modify ko yung kanyang boundary. Ito, edit boundary. So, pag hihiwalayin ko. So, pick lines. Ito, tsaka yun. Then, gagamit ako ng trim extend to corner. Ayan. Trim extend to corner. Tapos, i-delete ko yung ibang hindi kailangan. Delete. Ito. Delete. Tsaka ito, delete. Tsaka yun, delete. Or pwede ko palang i-undo ko nga. Undo. Ayan. So, ito lang part na to. Add lang ako ng lines dito. Trim. Or split. Split muna. Tapos trim. So, make sure naka-enclose pa rin yung inyong boundary. Click modify, click check. Naka 300 tayo, ayun 300. So, click check. So, okay. Etong garage ngayon, lalagyan natin yan ng flooring. Kasi kung babalik tayo dito sa 3D or perspective, ayun. So, kita natin yung topo solid. At, balik tayo dito sa ground floor plan. Maglagay tayo ng flooring. Medyo nipisan lang natin. Halimbawa, generic na 150. Tapos, rectangle lang. Gandun. And then, pick lines. Okay, pick lines na lang. Pick lines. Then, split. Then, trim extend to corner. Inisin natin yung mga sulok-sulok. Ayan. So, I think okay na to. Click check mark. Save natin yung project. So, highlighted topo solid and floor overlap. Okay lang yun. I-excavate na lang natin. So, ang gawin natin dito, punta tayo sa site. Plan view. Tapos,
wireframe. Select natin itong Topo Solids, Excavate, at iselect natin yung floor. Ayun. So, okay na. Wala nang ano. Pagka sinelect nyo yung floor, wala nang warning dito. So, close na natin tong site. Sa ground floor plan, okay na tayo. Sa 3D perspective, yan, okay na rin tayo. Now, if you want, etong flooring natin na to, pwede nating i-adjust yung kanyang offset from level. So, kung gusto nating ibaba, nasa sa inyo na yon, sa inyong mga projects or kanya-kanyang projects. Okay? And then, applyan na natin itong floor na to. Yan, edit type. So, duplicate muna natin para doon sa custom flooring natin, generic 150 mm. Tanggalin na natin to. Click OK. May existing na, ano. So, click natin tong yan. So, generic. Click OK. Baguhin natin yung property. So, ito ay polished garage. Ayan. Material concrete polished garage. Click OK. Click OK. OK. Then, deselect. Ayan. Tapos, tingnan natin yung ating driveway. Maglagay pa tayo ng driveway siguro dito, no? Kasi doon sa kanina meron. At para gawin yon, mag-add lang tayo ng flooring dito sa ground floor plan or sa site. Ayan, pwede sa site. Ayan. So, naka wireframe tayo. Flooring. Ayan. So, select natin yung generic na 150, ito. Or kahit itong 100, ito. Ayan. 100. Tapos, draw tayo ng line. Mula dun sa may ramp. Hindi ako nagkakamali. Ito yung ramp. Nagpas natin ng konti dito. Tapos, modify, pick lines. Pick natin itong sa may ramp. Pick. Draw line. Dito. Nagpas natin ng konti. Ayan. Modify. Pick lines. Mag-offset tayo ng 6,000. Enter. Natin to. Tsaka tanggalin natin yung offset. Select natin to. And then draw lines. Sara natin. Tapos trim. Or split muna ito. Then trim. So, ayan na yung ating driveway. So, click OK. Tapos, click modify. Tingnan natin sa 3D view. So, ayan na yung driveway natin. Baon natin ng konti sa
Topo solid, negative 100. So, okay lang. Excavate natin. So, click natin itong topo solid. Excavate. Click natin ito. Click modify. And then, tingnan natin sa exterior perspective. So, ito na yung ating driveway. Ayan. Tapos, yung ating driveway, ito, generic 100. Ito, driveway. Click OK. Click OK. OK. Deselect. So, ayan na. And, ano pa ba? So, yung bintana natin, ano? Hindi muna natin ginalaw because mukhang okay naman yung bintana natin sa rendered scene kanina o realistic. So, tingnan natin to sa realistic. So, ayan siya. Okay. So, click modify. Balik tayo sa shaded. At i-open muna natin yung chapter 14. So, computer. Chapter 14. Ayan. May papakita lang ako bago ko mag-proceed dito. So, okay na tayo sa application of materials and textures. Punta na tayo dito sa may rendered scene or render tool. So, ito yung chapter 14. Papakita ko lang yung appearance niya. Punta tayo dito sa view. Ito yung render tool. Ito. Or you can type RR para sa keyboard shortcut. Now, if I click, and then, tingnan nyo yung mga settings dito. So, naka-draft quality siya. Ayun. So, okay lang yan kapag hindi pa naman final yung inyong rendered scene. Tapos, resolution is naka-screen yung radio button. Tapos, dito sa lighting, exterior sun only, pero pwede kayong mag-select ng sun and artificial or artificial only. Pero make sure naka-exterior kasi exterior perspective tayo eh. Magsaselect lang kayo ng artificial na exterior if meron kayong mga physical light source like yung light bulb or yung mga basta hindi nanggagaling sa sinag ng araw. And then dito na tayo sa sun settings. Ayan. Naka-in session lighting tayo and then pwede nyo i-click tong radio button or yung ellipsis button pala. Now, pwede kayong mamili dito sa solar study. Pwedeng still, pwedeng single day, multi-day, or lighting. Okay? And then, click ko yung cancel. Kasi titingnan natin yung default na i-offer ni render tool. So, dito, ayan, view clouds. Pwede kayong mamili ng settings dyan sa background. Later, mag-a-add tayo ng image. Sarili natin background. Okay? Then, adjust exposure. Ayan yung mga default. Pwede nyo i-reset. Kung after you modify, gusto nyo bumalik sa default, click nyo lang tong reset. So, I'll click cancel. And then, kiklik ko na tong render. Now, tingnan natin kung ano yung appearance nito ng chapter 14 bago natin applyan ng mga materials and textures. So, render. Naka-draft lang tayo pero pwede kayo mag-medium. So, click render. So, antayin lang natin. Depende ito sa inyong specs ng device So, isang level of rendering lang siya. Ayan. Makikita nyo dito yung percentage ng nare-render niya. Ayan. So, yun yung chapter 14 natin without application of materials na ginawa natin ngayon. Okay? So, parang isang kulay lang siya, ano? So, I'll click X mark or pwede nyo i-adjust yung exposure dito. Yan. So, yan. Mag-i-explore na tayo dito mamaya. So, click cancel. Pwede nyo nang i-save sa project ito kung gusto nyo or pwede nyo i-export.
So, hindi natin gagawin dito yan kasi hindi ito yung in-applyan natin ng materials. So, tingnan nyo maigi. Pwede nyo i-pause and then pwede nyo tingnan ngayon or i-compare nyo dun sa inyong mga ginagawang project. So, click ko na tong close and then balik tayo dito sa chapter 15. Ngayon, tingnan naman natin to. Yung ating in-applyan na materials. Kung ano yung magiging appearance. So, click natin tong view, render, tapos, subukan natin tong draft, and then, same settings tulad nung kanina, draft, sun only, in session lighting, view clouds, yung exposure niya, naka-default, and then click natin yung render. So, hintay-hintay lang tayo ng konti. So, ayan na yung appearance nung na-apply natin ng materials. Okay? So, medyo i-adjust na natin yung exposure or much better if mag-up tayo ng isang level dito. Ayan, isang level. So, medium. Pagka nag-change kayo ng settings dito, para makita nyo yung effect is may sinasabi si Revit. Changes you have made to the rendering are not shown in this image. Press render to update the image. So, after ninyo daw mag-set ng or mag-change ng settings, pipindutin nyo uli yung render button. So, wag muna natin pipindutin. Mag-change tayo ng okay na tayo dito sa sun only kasi wala pa naman tayong artificial lights or light source. Dito tayo sa may sun settings. So, ayan, naka-in-session lighting. Pwede kang mag-still. At pwede kang mamili ng location. Halimbawa, click ko tong radio button. Halimbawa, yung location natin is Cabanatuan City, Philippines. Tingnan natin kung masa-search to ha. So, search. So, ayan, Cabanatuan, Philippines. And then, click OK. So, ayan na, nakaset na dito yung location. Yung date natin, which is today, pwede rin. Or yung time, pwede din today, 3:38 PM. And then, click Apply. Click OK. So, yun yung ating yun yung ating settings ngayon. Tapos, dito sa style, background, try natin yung very cloudy. And then, click render na natin. Mamaya na tayo mag-adjust ng exposure. So, naka-medium tayo. So, hintay-hintay lang tayo. Nakadepende yan sa specifications ng ating device kung mataas. Tapos, kung mapapansin nyo, ayan, naka 5 levels of rendering na tayo. Kanina 1 lang sa draft. Okay. Tayo natin matapos. Okay. So dito, ayan yung appearance niya ng ganitong oras dito sa Cabanatuan Philippines. Okay. Ngayon, mag-try pa tayo ng medyo madilim Mag-try pa tayo ng isang settings and as I explore my settings before, so dito ako sa lighting and then top left yung source of light natin. So itong settings na to, ito yung parang position ng araw natin. Ayan. Pagka 90 sa east, pagka 180 sa west, and then pagka 270 sa south pala, pagka 180 sa south, tapos pagka 270 sa west. So ganon. And then etong ground plane at level, ito yung sa shadows. Ayan.
And then, click na natin yung apply. Click OK. Tapos, very cloudy yung background. Click render. So, siguro mas liliwanag na kumpara ngayon. So, hintayin lang natin. So, ayan, mas lumiwanag nga siya. Okay. Now, ang gagawin natin dito is mag-add na tayo ng background bago tayo pumunta sa may exposure. Yun ang ipanghuli natin. So, dito pwede kayo mag-download ng images from internet and then mamili kayo kung ano yung gagawin yung background image. So, I'll select image and then click itong image button. May na-download na ako before. So, i-search ko lang sa... Hindi ko na alam kung dito sa downloads. Ito. Nakapag-download ako ng panoramic view dun sa aking gagawing background. So, I'll click open. So, ayan. Tapos, sa scale, i-explore nyo kung paano yung magiging appearance na gusto nyo. So, kung original size, ayan. Stretch, width, and height. Okay? So, ako stretch para sakop lahat. And then, click OK. Tapos, render na natin. Pagka nagre-render kayo guys, draft or medium lang para mabilis. Kapag hindi pa naman final yung gusto ninyong output. So, ayan, naka-apekto ng marami yung background, di ba? Medyo nagliwanag yung image natin. At, check natin mamaya kung anong settings ng exposure yung pinaka magugustuhan nyo or para sa akin yung magugustuhan ko. Okay? So, tingnan natin dito sa adjust exposure ngayon. Yan, adjust exposure. So, dun sa value exposure, naka 14. Pagka mataas yung value, mas darker yung magiging output. So, subukan natin yung 12.5. Press tab. Then, apply muna ha. Wag munang okay. So, click apply. So, ayan. Okay na ba yung ganyang liwanag? Or medyo babaan pa natin. So, nasa sa inyo yun. Tapos, dun sa highlights, ang value yata dito kanina na iset ko is 0.5. Tapos, dito ay 1 para sa shadow. At dito naman sa saturation ay 1.5. Tapos dito sa white point is parang 6.5 na yata. Tapos click ko yung apply. So ayan, okay ba yung ganyan sa inyo or medyo i-adjust pa natin. So 0.5. Halimbawa sa shadow. Na-click ko yung okay. So 0.5. 1. Press tab, click OK. So, ayan. Basta dito nyo babaguhin yung settings na gusto nyo maging output ng inyong rendered scene. So, 1.5. Tab. Click apply. So, dun sa shadows natin, highlights. 1. Press tab, click apply. 0.5. Tab, apply. Basta dito kayo mag explore or mag
ko-combine ng mga settings or mga values. Press tab. So kung medyo gusto nyo ng medyo madilim, so pwedeng ganyan. Tama. So let's say for example, okay na yung ganyan. So na-satisfy na kayo dun sa result. So click nyo lang yung okay and then save ninyo sa project ito. Save to project. Tapos pangalanan nyo, rendered images are saved in the renderings branch of the project browser. So save into project. So pwede nyo i-click yung okay. So makikita nyo yan dito sa sa may kalimutan ko na. Ayun, renderings. Ayan, renderings. And kung gusto nyong i-export, click nyo tong export button and then i-save nyo doon sa inyong device. So desktop, click ko lang yung save. So ayan na. And then pwede na nating i-close itong render. Ayan, medyo na huhuli lang nung transition. And then isa-save ko. Tapos doon na tayo sa last part, which is the entourage. Actually nakapag-add na ako ng isa sa mga entourage natin, itong RPC Beetle natin. Okay. At try natin mag-add ng male and female. So dito sa load family, entourage, ayan, male at saka female. So click open. So subukan natin dito sa to. Tapos male naman dito naman. Dito sa may gawin ng kotse. Yan, male. So sa RPC male and female, pwede kayong mamili kung sino yung gusto nyo. Kung gusto nyo si Cathy, si Cynthia. Ayan, may mga pangalan yan eh. So try natin si Cathy. Ayan. Tapos dito sa male, si Alex. Ayan. Tapos pwede nyo nang i-render uli yung scene ninyo. So type RR and then render. Tingnan natin kung ano yung itsura nilang dalawa sa rendered scene. So, ayan yung appearance ng RPC male and female natin. Okay? So, naka-medium level quality pa rin ako. But, kung gusto nyo nang i-save sa inyong project or device, pwede na kayong mag-up ng isang level or dalawa. Meron tayong high at saka best dyan. So, mamili kayo dun sa dalawa bago nyo i-save. Or kung gusto nyo ng comparison. Halimbawa, magre-render kayo ng draft. Ayan. Or medium. Ayan. Pwede kayo mag-save ng kada quality level. Okay, so I'll close this. And then, I'll hit save. And dito natatapos yung ating part 1 ng chapter 15. Creating rendered scene or rendered views and then walkthroughs. Sa part 2 guys, i-discuss natin doon yung walkthroughs at saka yung
rendering under or using Twinmotion. So, tingnan natin ha. Andito yun sa view. Ito, Twinmotion. So, magkakaroon tayo ng comparison kung ano yung mas gusto nyo. Dito ba sa inside Revit or using this plug-in application na Twinmotion. Okay, thank you guys for your attention and see you on part 2 of chapter 15, rendering and creating walkthroughs. Goodbye.